Blessed Sunday to everyone. Welcome sa second Sunday of October. So ngayong buwan na ito tayo ay open topic. Ibig lang sabihin, kaming mga preachers ang mamimili kung saang talata kami o paksa kami dadalhin ng Diyos para i-share namin yung message na yon. So mukhang dito ako dinala ng Panginoon. So gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga ay paano natin kikilalanin kung sino nga ba ang Christ in Every Heart Church. Kung halimbawa, may magtanong sa inyo, sino ba kayo? Ano ba ang grupo nyo yan? Referring to our church. Paano natin ito sasagutin? So una, maliwanag, tayo ay isang church. Kaya nga, Christ in Every Heart Church. So we are a church, pero napakalawak ding sagot yun, kasi napakarami namang mga simbahan sa buong mundo. At ang church ay categorized as a religious group. So pwede rin sabihin na tayo isang uri ng relihiyon o pananampalataya. Actually, may 4 na religions o major religions sa buong mundo. At itong mga isi-share ko sa inyong statistics ay batay sa 2020 statistics. So, 4 na major religions, Ang una dyan ay ang Christianity. So, tinatawag ang mga kasapi rito, kasama rito as Christians. Sila ay kilala sa pagkakaroon ng iisang Diyos. At syempre, marami pa. Sila ay bumibilang sa around 2.6 billion noong 2022, which is around 32.3% ng buong populasyon. Siya yung pinakamalaking grupo sa ngayon. Ang pangalawang major religion ay yung Islam, na ang mga miyembro nito ay tinatawag na Muslim or Muslim. Ang kanilang kinikilala na Diyos ay si Allah. At sila ay more or less around 2 billion or comprising 26% of the total population, at sila yung fastest growing religion, in the last 10 years. Ang pangatlong major religion ay Hinduism. So, tinatawag silang mga Hindus, at ang paniniwala nila, in contrast sa Christianity at Islam, ay maraming Diyos. Marami silang Diyos, at sila ay 1.2 billion or around 14.9% of the total population. Ang ika-4 ay Buddhism. So, Buddhist ang tawag naman sa kanilang mga miyembro. Sila naman ay walang Diyos. Ang kinikilala nila na pinaka-leader ay si Buddha, na ang tunay niyang pangalan ay si Siddhartha Gautama. Siya ay hindi siya itinuturing na deity o Diyos, kundi siya ay isang religious leader, na nagkaroon ng kakaibang karunungan o kaalaman. So sila ay around 535 million or around 7%. At kung dadagdagan pa natin, kasi marami pa, actually major nga lang itong mga ito, maaaring mai-consider natin, although not really major, pero yung Judaism. Ito yung reliyon ng mga Hudyo, ng kanila namang centerpiece ng kanilang aral dito ay matatagpuan sa Torah, yung first 5 books ng Old Testament. Sila ang world oldest monotheistic religion, naniniwala lamang sa isang Diyos. At sila ay around 15.8 million or around 0.2% ng population. Yung iba ay marami pa. So sa 4 na major religions na ito, sa palagay nyo, saan kasama ang Christ in Every Heart Church? So syempre doon tayo kasama sa grupo ng Christianity or Christian group. So ang Christianity, ang central figure dito of course is si Christ, kaya doon ang galing salitang Christianity. At ang main textbook ay ang Bible. So yan po ang Christian, o Christianity. At yan tayo kasama. We are considered to be a Christian group. So hindi tayo Muslim, hindi tayo Hindu, hindi rin tayo Buddhist. At sa Christianity,
nahati naman ito sa 3 major denominations. No? So, ang pinakamarami ay Catholic o Roman Catholic, which is around 50%. And then, Protestants, 35%. At yung tinatawag na Eastern Orthodox, ito ay karamihan nasa Europe, na in a way, ito ay breakaway ng Roman Catholic group. No? So, ito yung 3 major denominations sa Christianity. No? So, saan tayo kasali dito? No? So, hindi natin pinapaliwanag ito para sabihin kung sino yung tama o kung sino mas mahusay. No? Ito ay mga impormasyon lamang para mas makilala natin ang ating church. Yun lang ang purpose natin. No? So, dito sa ating online worship ay siyempre marami yung mga miyembro at meron din tayong mga kaibigang umaten. At maganda rin naman makilala nila tayo. No? Ano ba tayo? Ano Christ in Every Heart Church. So, Catholic ay 50%, Protestant 35%, ang Eastern Orthodox ay the rest, siguro mga around 15 o less than 15%. So, saan tayo kasali dito? Siyempre, hindi rin naman tayo Eastern Orthodox, at hindi rin tayo Catholic, hindi tayo Roman Catholic. So, tayo ay kasali dun sa Protestant. No? So, generally, pag sinabing Protestant, hindi siya Catholic at hindi siya Eastern Orthodox. Parang Eastern Orthodox, no? Yun na yung pagkakategorize sa kanya. No? Pero, sa Protestants, marami pa rin yung grupo. No? At may grupo na tinatawag ang kanilang kategory nila ay Bible-believing. Ibig lang sabihin talagang ang Biblia ay talagang binibigyan nila ng halaga, tinuturing nila na talagang batayan ang kanilang pananampalataya at mamuhay. No? So, Bible-believing, at marami pa rin itong grupo na to. No? So, meron tayong Methodist, siguro narinig nyo na yan, Pentecostal, marami pa rin sangayan, no? Presbyterian, marami pa rin sangayan, at yung general na tawag ay Evangelical. No? So, ito yung pinakamalaking grupo sa Pilipinas kasi yan ang general name nila, no? Kaya meron tayong samahan ng mga evangelical churches, no? Yung PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. Yan yung malaking grupo na binubuo ng iba-ibang mga Bible-believing churches. At meron naman mga independent churches, no? So wala, hindi sila part ng mainstream o main group. At syempre yung Baptist, yan, isa pa ring malaking grupo. No? So, sa palagay nyo, dito sa mga binanggit ko na ito, ng mga Bible-believing, ay saan ba tayo kasali dyan? Ang Christ in Every Heart Church, no? So, tayo po ay Baptist, no? Doon tayo kasama sa Baptist. Okay? Ang Baptist, marami pa ring grupo to, no? So, mayroong Southern Baptist, ito ang pinakamalaking grupo, lalo na sa parting Amerika. So, mayroong Conservative Baptist, no? Mayroong Bible Baptist. Tayo ay sa grupo ng Fundamental Baptist. So, yan tayo, no? So, kumbaga, medyo mas nagiging makipot na yung ating pagkakakilanlan, no? So, Fundamental Baptist, at marami pa rin grupo yung Fundamental Baptist. But anyway, generally tayo ay sa Fundamental Baptist. So, bakit nga ba tayo napasama sa Fundamental Baptist? Naniniwala ako na ito yung katalagahan ng Panginoon, no? Nung ako'y makakilala sa Panginoon, ako'y dinala ng Panginoon sa isang Fundamental Baptist Church. Doon ako nag-grow. At siyempre, in-embrace ko ang kanyang mga katuruan, pero pinag-aralan ko rin, no? At nakita ko namang wala namang problema sa katuruan niya, no? At siyempre, nung nagpastor tayo sa Fundamental Baptist, at ngayon na nagsisimula tayo ng church, siyempre nandun pa rin tayo sa grupong yun. No? So, masasabi ko na yun ang plano ng Panginoon. No? Yung iba, bakit sila nasa Methodist, Pentecostal, yun ang katalagahan ng Panginoon sa kanila. No? So, okay kung saan tayo dinala ng Panginoon. So, tayo ngayon as a church, dahil nga po tayong ginamit ng Panginoon para magsimula ang gawain na ito, so tayo ay kabilang sa Fundamental Baptist. So, yan po ang ating grupo. No? Kaya pag tinanong anong grupo kayo, sabihin nyo, tayo ay Fundamental Baptist. Pero ang binibigyan din natin ay yung Bible-believing. No? Mas maintindihan nyo ng mga tao na tayong grupo na ang ating pananampalataya ay nakasalig sa Bible. Amen?
Kaya nga wala tayong Baptist sa ating pangalan, bagamat tayo ay Baptist, Fundamental Baptist, no? Kasi nga binibigyan din natin doon yung Biblia bilang batayan ng ating pananampalataya, no? So ang Baptist group nagsimula noong 1900. Ang gawaing Protestante dito sa Pilipinas ay nagsimula noong 1898. Pero ang Baptist ay nagsimula ng 1900, no? Sa Pilipinas. At ang First Baptist Church, yung unang-unang Fundamental Baptist Church na naitatag ay sa Haro, Iloilo, 1900, no? Yun ang una, no? At syempre mula doon, marami nang naitatag at nag-branch out na sa iba-iba pa pang uri ng Baptist churches. Ang unang Fundamental Baptist Church naman, sorry pala, sabi ko, no? Yung unang Baptist pala, no? Ay noong 1900, pero tayong Fundamental Baptist, ang unang church na naitayo dito ay yung First Baptist Church of Manila. Ang First Baptist Church of Manila na naitatag na isang missionary, si Raphael Thomas. Actually, siya rin ang ginamit ng Panginoon para mapatayo ang BBSI, no? Yung Baptist Bible Seminary Institute, noong May 4, 1928. Ngayon, itong church na ito ay kilala na sa pangalang Manila Baptist Church. So, pre-war pa, no? 1928. Okay? So, ang title ng ating message ngayon ay Why Are We Baptist? Or Why We Are Baptist? Bakit ba tayo naging Baptist? Sabi ko nga sa inyo, hindi natin tinataas yung ating pagka-Baptist in comparison to other Bible-believing churches. Pero dahil ito tayo, no? Dito tayo dinala ng Panginoon. At maganda ring maintindihan natin bakit tayo nanatili o ngayon pinangahawakan ang paninindigan na tayo ay mga Fundamental Baptist, no? Yun. So, mayroon tinatawag na Baptist distinctives. O mga katangian na mapapagkakilanlan that will distinguish us from other groups, no? Kaya ito ay Baptist distinctives. At para mas madaling matandaan ito, ay susundan natin yung acrostic na Baptist, na plural, no? Para makita lang natin kung anong mga biblical principles o truths ang pinaninindigan natin. Bakit ako personally naniniwala na nasa tama tayo. No? Hindi ko sinasabing iba'y mali, pero tayo ay nasa tama, no? Dahil sa kanyang mga distinctives o pagkakakilanlan sa kanya. Okay, so simulan na natin. Are you ready? So magsimula tayo. Siyempre, ano yung unang letter sa Baptist? Ay letter B. So ang unang distinctive natin o katangian natin ay yung tinatawag na biblical authority. Biblical authority. Nang ibig sabihin lang nito, the Bible is the final authority in all matters of belief and practice. Ang Biblia ang final authority, ang magsasabi talaga pagdating sa ating pananampalataya at pamumuhay, dahil naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos sa atin ay inihayag niya sa pamamagitan ng Biblia. So may kasabihan nga na tayo, mga Fundamental Baptist, na ganito: the Bible says it, and I believe it, and that settles it for me. No? Itin ko, no? The Bible says it, I believe it, and that settles it for me. So no human opinion or decree or any church group can override the Bible. No? Final authority. Tawag pa ng iba rito ay sola scriptura. No? Scripture alone. Ang ito pagdating sa salvation naman, no? Pero ganoon ang ibig sabihin natin. So, biblical authority, no? At ako naniniwala na ito ang pinakamahalaga na dapat panindigan ng isang tunay na grupo ng pananampalataya, no? Na ipapailalim nilang lahat ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pananampalataya sa Biblia. At the Bible is the final authority, no? Yun yung isang talata diyan ay sa 1 Thessalonians 2:13. No, ito sabi, no? For this cause I also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God, which you have heard of us
You receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. So, anong sabi ni Paul dito, na yung salita na ipinangaral namin sa inyo ay tinanggap nyo hindi salita ng tao, kundi yung sa totoo lang ay salita ng Diyos. At sa 2 Timothy 3:16-17, sabi rito, no, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. All scripture is breathed out by God, or the Bible is the Word of God. So baka tanong nyo, bakit may mga salita si Satanas sa Bible? Diba, paano naging the Bible is the Word of God, no? Ang ibig sabihin ng the Bible is the Word of God, na lahat ng salitang napasulat doon sa original manuscript na ginamit ng Diyos sa pangunang banal na Espiritu, na maisulat ang Biblia, yung 66 books, lahat ng salitang yon ay galing sa Panginoon. Inalaw ng Panginoon na mapasulat. That's why we say the Bible is the Word of God. Biblical authority. Pangalawa po, letter A. Autonomy of the local church. Autonomy of the local church. The word autonomy, or galing sa salitang autonomous, means self-governing. So, ibig lang sabihin nun, there is no religious hierarchy outside the local church that may dictate a church beliefs or practices. So, walang mas mataas pang organisasyon na pwedeng makailam sa isang local church. Siya ay self-governing. So, ang ulo ng church ay si Christ, at kay Christ tayo lahat mananagot. No? Autonomy does not mean isolation. Hindi naman ibig sabihin, wala na tayong pakialam sa iba. No? Pwede tayong maki-fellowship, makisama, no? Sa like-minded na mga iglesia, at mayroon tayong mutual interest, mayroon tayong gagawin na inuman na ayon din salita ng Panginoon. No? Kaya mayroon tayong samahan, mayroon tayong LACE, no? Laguna, Quezon, Fellowship of Pastors and Churches, mayroon din tayong district, no? Regional, no? Yung SIBFK, Samahan ng Iglesia Baptista, fundamental sa Katagalugan, at mayroon din tayong national. No? Yung ABCP, Association of Fundamental Baptist Churches in the Philippines. So tayo nakiki-fellowship doon. Doon tayo kasali in terms of church fellowship at ministerial fellowship. Sabi sa Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, isa lang ang authority ng church. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Bagamat, siyempre may nilagay siyang mga tao, yung tinatawag natin mga under-shepherds, para pangunahan ang church. Okay, so letter P na tayo. Priesthood of the believers. Priesthood. So, ibig sabihin, lahat tayo ng mga mananampalataya, ngayong New Testament ay pari. No? That's the word priest, o priesthood of the believers. Sa Old Testament, ang tao ay hindi basta pwedeng lumapit sa Diyos. No? Kailangan lumapit sila sa pamamagitan ng mga priest o pari. No? Sa New Testament, because of this principle of priesthood of all the believers, ibig sabihin lahat ng Kristiyano ay may access, direct access sa trono ng Panginoon. So, hindi na natin kailangan ng tagapamagitang tao, no, maliban sa ating tagapamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pwede lahat tayo dumiretso. And at the same time, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang para sa mga pari, kagaya ng sa Old Testament, kundi para sa lahat ng mananampalataya. So, yung karapatan na mag-interpret, karapatan na mag-share, karapatan na magbasa, lahat yan ay sa ating lahat. Hindi kagaya dati na may yung tinatawag nilang clergy, yun lang may karapatang magbukas ng Bible, magpaliwanag ng Bible. No? So, equal tayo pagdating sa ganyang mga karapatan at kakayahan. Okay? At tayo din naman sa paglilingkod ay equal din. No? May kanya-kanya nga lamang tayong ginagampanan tungkulin. No? Kaya dapat ito, may exercise natin itong priesthood of all believers. No? Na dapat lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Sabi sa 1 Peter 2:5, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood,
to offer spiritual sacrifices acceptable to God through the Lord Jesus Christ or through Jesus Christ. Okay, letter 13 na po tayo sa Baptist. 2 ordinances of the church. So may dalawang ordinansya tayo na ginagampanan sa church. Dalawa lang po, no? Water baptism and the Lord's table or communion. At yung ating water baptism ay we do it by immersion, no? Inilulubog natin, no? Kasi ang baptism ay naglalarawan, no, ng ginawa ni Kristo para sa atin. Namatay siya at siya nabuhay na maguli. Tayo rin naman, nung tayo maging mananampalataya, namatay tayo sa ating sarili, tayo nabuhay bilang isang bagong nilalang. So, kaya yun ang ating paniniwala, no? Ang ating baptism, water baptism ay immersion, nilulubog. At pagdating naman sa Lord's Supper o Lord's Table o Communion, naniniwala tayo na ito ay mga symbols lamang, no? Yung bread at saka yung wine ay symbols lang ng katawan ni Kristo na ipinako sa krus at yung dugo na tumigis doon din sa krus, no? So, sabi sa Acts 2:41-42, so those who received the word, His word, were baptized. And there were added that day about 3,000 souls. Sa verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Sa 1 Corinthians 11:23-24, ito yung laging binabasa pag meron tayong Lord's table. Sabi rito, for I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread. And we had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you, do this in remembrance of me. So gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. In the same way, He also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, do this as often as you drink it in remembrance of me. So ito yung dalawang ordinansya, no? So siyempre ang water baptism minsan lang ginagawa yan, no? Pagkatapos nating manampalataya na bunga ng pagkakaunawa natin sa gospel, tayo ay babautisman sa tubig. So minsan lang yon. Pero yung Lord's table o Lord's Supper o communion ay usually sa maraming mga Bible-believing churches ay ginagawa nila ito once a month. Usually every first Sunday, no? Yan ang ating practice. Okay, letter I tayo. Individual soul liberty. Soul, no? Individual soul liberty. So, ibig sabihin nito, every individual Christian has the liberty to believe, whether it's right or wrong, as his or her own conscience dictates. So, yung personal responsibility, accountability ng bawat isa na magdesisyon para sa kanyang sarili. Bagamat siyempre, kami ng mga pastor ay we persuade the members of the church, no, na laging piliin yung tama. Pero yung pagdedesisyon, yun ay sa kanya, no? So hindi natin pwedeng ipuwersa yung ating desisyon sa kanila o yung will ng church sa kanila. So kung pwede silang mag-decide sa kanila, no? Kung mali man, di sila ang they will suffer the consequences. Pero hindi natin pwedeng pilitin ang kahit sino. Dapat lahat ay kanyang sariling desisyon, no? Yun ang maganda sa atin, no? Kaya halimbawa, no, pagdating sa election, hindi natin pwedeng sabihin na, ito ipoboto natin lahat, no? Meron tayong kanya-kanyang kalayaan na magdesisyon. Okay? So, kaya nga tayo tinuturuan sa salita ng Diyos para yung ating mga desisyon, pagkamat desisyon natin yon ay naaayon sa salita ng Panginoon, no? Sabi sa Romans 4 verse 5, one person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. No, pagdating ito sa araw, no? So sa iba itong araw na holy sa kanila, sa iba ito, no? Sa iba naman bawat araw, no? So sabi doon ay ikaw ang magdesisyon sa sarili mo, no? Dapat makonvince ka ng iyong sarili kung ano yung pipiliin mong desisyon. Romans 14 verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. No, may kanya-kanya tayong pananagutan, kaya din yung karapatan natin na pumili sa ating sarili ay dapat maging responsible tayo. Na ito ay ayon sa salita ng Panginoon. Okay, letter S. Number 6, no?
Ito yung ating isa pang distinctive, saved and baptized church membership. So, ibig sabihin lang nito, yung local church membership is restricted to individuals who give a believable testimony of personal faith in Christ and have publicly identified themselves with Him in believers' baptism. So, ibig sabihin, kung tayo tatanggap ng mga kaanib sa Christ in every heart, Christ in every heart church, nandito tayo, no? Christ in every heart church, dapat una siya ay mananampalataya, tunay na mananampalataya, at siya ay sumunod na sa tubig ng bautismo. Okay? So, yun yung isa sa distinguishing characteristic ng Baptist. Sabi sa Acts 2:41, at saka jump tayo sa 47. So, those who receive His word were baptized. Okay, tingnan nyo, receive His word. So, yun nanampalataya, binautismohan, and they were added added that day about 3,000 souls. Napadagdag yung nanampalataya at binautismohan. Verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. So maliwanag, yung itinadagdag ay yung mga ligtas. Okay? So saved and baptized church membership. Okay, number 7, letter T, 2 offices of the church. So ngayon, sa mga simbahan, maraming klase ng officers o leaders, iba-iba ang tawag, pero strictly kung titingnan natin ang Bible, dalawa lang yung offices, office of ministry na inihayag ng Bible, no? So, the Bible mandates only 2 offices in the church. Yan po yung pastor and deacon. Maya, basahin natin yung basis natin. Yung term po na pastor, elder, at saka bishop or overseer, makikita natin yan. Yan po ay referring to only one office. So, ang pastor ay pwedeng tawaging elder, pwede rin siyang tawaging bishop. At sa mga Bible-believing churches, may kanya-kanyang tawag ang kanilang mga spiritual leaders. Sa atin, mas preferred natin yung pastor. Okay, sa iba naman ay elder, sa iba naman ay bishop. Pero the same office yon, yung pastor. Yung namang deacon, binanggit din dyan sa Bible, sila yung mga katulong na lalaki ng mga pastor. At meron tayong example niyan sa Bible, pero we don't have time to read that, sa Acts chapter 6. Pero ito sabi sa Philippians 1:1, sa sulat ni Paul sa mga taga Philippians, sabi ni Paul dito, Paul and Timothy, so kasama si Timothy, binanggit niya, servants of Christ Jesus, to all saints in Christ Jesus who are at Philippi. So binanggit niya, sa lahat ng mananampalataya dyan sa Philippi, with kasama ang overseers and deacons. So bakit inihiwalay ang overseers and deacons? Kasi sila nga ay mga officers. So meron silang hinahawakang office. Hindi physical office, kundi posisyon ng leadership sa church. Pastor at saka deacons. So ngayon, church natin maliit pa lang, nagsisimula tayo, so wala tayong pang mga deacons. Pero as we grow, later on, meron na tayong magiging mga diakono or deacons. The word deacons means servants. Anong ibig sabihin nun? Sa 1 Timothy chapter 3, verse 1 at saka verse 8, sabi dyan, the saying is trustworthy, if anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. So dito, binanggit yung mga qualifications ng isang overseer, isang bishop, o isang pastor. And then sa verse 8, tingnan nyo, sabi sa verse 8, deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. So pagkatapos ilatag yung mga katangian ng pastor, ang susunod naman ay yung katangian ng mga deacons na nagpapatibay talaga na sila ang dalawang kinikilalang leadership position sa loob ng church. Pagamat ngayon ay nag-innovate na po, may mga officers na may board of trustees o ganito, may ministry team, so forth and so on. So yan po yung variation lang. Pero as far as the Bible is concerned, we believe may dalawang offices po o position of leadership na in-identify po ang Bible. At last na po. Last na.
S, Baptist, plural, S, separation from sin and worldliness. Sa iba po, yung S ay separation of church and state. Na pwede rin naman yung idagdag natin dito, magiging Baptist. Pero mas pinili ko po ito kasi mas may practical itong implication sa atin. Ang ibig sabihin lang po naman ng separation of church and state, so ang state hindi pwedeng makialam sa church. Although ang church, siyempre, may mga patakaran ang government na dapat sumunod siya. So, magka-separate entity sila. Kaya may karapatan tayong piliin kung anong pananampalataya ang gusto natin. Pero tayong freedom of religion dito because of the separation of church and state. Kasi nangyari minsan, nung around 320 AD, sa pamamagitan ng isang emperor, ay ginawa niyang state religion of Christianity, na lahat naging Kristiyano, So, hindi pwede yung ganon doon sa concept ng separation of church and state. Pero ito yung gusto kong bigyan din, separation from sin and worldliness. So, hindi naman tayo critical, and we don't want to judge. Pero may mga ibang Bible-believing churches na hindi sila masyadong particular dito, na kahit miyembro ka ng church nila, ay okay lang sa kanila na may mga gawain na identified sa mundo, o sabihin na natin, kunyari, bisyo, na pwede pa rin nilang ituloy kahit sila miyembro. Allowed sa kanila yon, So, hindi nila binibigyan din ito. Pero as Baptist, binibigyan din natin ito na dapat ang buhay natin ay hiwalay, una sa kasalanan, at hiwalay sa mga gawaing makamundo. Kasi paano tayo makikilala na tunay na mga Kristiyano kung katulad rin natin sila. Diba? So, yun yung separation from sin and worldliness. Sabi sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Hindi naman ibig sabihin wala tayong pakialam sa kanila. Siyempre, inaabot natin sila. Sabi nga, hindi tayo separated, tayo lang ay insulated. Dapat hindi tayo naapektuhan ng mundo pagdating sa pamumuhay natin, Sabi sa 1 Peter 1:16, since it is written, you shall be holy, for I am holy. The word holy means to be separate. Umiwalay sa kasalanan and to be separated unto God at maglingkod sa Panginoon. Sabi sa 1 John 2:15-16, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride in possessions is not from the Father, but is from the world. So napakaliwanag po ng mga talatang yan, na yan ay paninindigan dapat, hindi lang ng Baptist, kundi bawat Bible-believing churches and Christians na dapat tayo mamuhay ng hiwalay sa kasalanan at sa mundo. So, pag tinanong kayo, anong grupo nyo? Baptist? Gusto nyo maging specific fundamental Baptist? At ano ba ang Baptist? So, pwede nating i-share sa kanya itong mga distinctives na ito. Ano ba kayo? Ano ba ibig sabihin ng Baptist? So, yun. Letter B, biblical authority. A, autonomy of the local church. Priesthood of believers. 2 offices within the church. Individual soul liberty. Saved membership. 2 ordinances. And separation from sin and worldliness. Ito ang mga katangian bakit tayo ay mga Baptist. Tayo manalangin. Ama, salamat po. Hindi namin tinataas ang mga Baptist over other Bible-believing churches dahil kung talagang kami naman naniniwala sa Biblia at pinamumuhay namin ang turo nito, sa harapan mo kami katanggap-tanggap. Pero natutuwa din po kami. Dinala mo kami sa isang grupo sa Fundamental Baptist na talagang napakataas po ng paggalang, pag-regard po sa Bible. At doon nagsimula ang lahat na talagang sa buhay at sa pananampalataya ang Bible po ang susunod. Kaya Lord, patuloy kaming tulungan
At nawa po nakatulong din ang pag-aaral nito para mas makilala namin kung sino nga ba ang Christ in Every Heart Church. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.